Tayo po tayong lahat, buksan po natin ating mga Bible sa Book of Ephesians, chapter number 1. Ephesians number 1 and dito po tayo sa verse number 11. Ephesians 1:11 to 12. Ephesians 1:11 to 12. Babasahin ko po and then babasahin niyo po ulit sa verse 11 and 12. Yan, then magpipray po tayo. Verse 11, ako po muna hanggang 12. In whom also, we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, who worketh all things after the counsel of His own will, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Kayo po lahat, read. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang inyong pinagkaloob po sa aming lahat. Salamat Panginoon sa lakas. Salamat po sa hininga na meron po kami sa paggising po kaninang umaga. O Lord, help us to see our need before Thee. Help us, Lord, to be serious about Your things. Maging seryoso po kami, O Diyos, sa mga bagay Niyo po, lalo na po sa inyong banal na salita. Wala po kayong ibang iniwan, O Diyos, na tangible thing dito sa lupa para po kayo ay maintindihan namin o makilala namin maliban sa iyong salita. Salamat po Panginoon sa biyaya pong ito na amin pong pwedeng basahin, meron po kaming kalayaan maging sa bansa pong ito. Huwag po namin i-take for granted yung mga bagay po na ito, kung bagkos amin pong i-seize yung lahat ng pagkakataon, kami po ay maging kagamit-gamit po para po sa inyo. Dalangin po namin na kung meron po kaming katamaran pagdating sa bagay po na ito, o kung meron po kaming espiritu o Diyos na kung saan parang wala kaming gana pagdating sa inyong banal na salita, tulungan niyo po kami na magkaroon ng mga bagay po na ito, bigyan niyo po kami ng apoy sa amin pong mga kaluluwa na kami po ay magiging willing na mas lalo pang matuto upang maging kagamit-gamit po para po sa inyo. Salamat po ngayong umaga ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. We are on lesson number 9 ng atin pong pinag-aaralan sa Book of Ephesians. Pero dahil minsan nagkaka-A, B, marami-rami na rin yun. So sabi dito, ang title nito, We have obtained an inheritance. Let us turn first sa 2 Timothy chapter 3. Mga kapatid, 2 Timothy chapter 3. Verse 16. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Okay, the Bible says, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Mga kapatid, doctrine is very, very important. Ang doktrina po ay napakamahalaga sapagkat ito po yung naglalatag ng mga dapat mong paniwalaan at dapat kong gawin bilang isang mananampalataya. No? We are not in a club, we are not in a group na kung saan we just promote being together, bawat isa. We are in a church. Ano po? And a church is supposed to be the pillar and ground of the truth. Ibig sabihin, dito mo dapat maririnig at dito mo dapat malalaman at dito ka dapat matututo pagdating sa katotohanan ng Diyos.
as the pillar and the ground of the truth, no, the church must be proclaiming the truth of God. In 1 Timothy chapter 4, may kita din natin how important is doctrine. In verse number 13, 1 Timothy chapter 4 verse 13, ang sabi ni Apostle Paul to this Timothy, to this young man, na kung saan kanyang pong son in the faith according to the scriptures. In verse number 13, ang payo niya kay Timothy, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Mga kapatid, doctrine, kung gusto nating matuto ng doctrine, we have to read. Ano po? We have to read. We must learn to read. Kailangan matutunan natin na bumasa. At ang pagbasa po ay, dahil napaka-high-tech na ngayon, ano po? Everything, kahit sa mga schools, kailangan daw lahat naka-audio-visual. Tama ba? Lahat naka-projector o kaya naka-TV. Bakit? Kasi daw, ang mga bata, mas lalong maiintindihan yun kapag meron kang nakikinig, naririnig, at meron kang nakikita. Alright? In a sense, tama din naman. Tama po. Pero ang nawawala, or ang namimiss ng marami, ay yung sinasabi ng Bible na ito, verse number 13, give attendance to reading. Give attendance to reading. Without reading, mga kapatid, our Bible study will not be fruitful. Hindi magiging mabunga yung ating pag-aaral sa salita ng Diyos kung wala tayong pagbabasa ng salita ng Diyos. And practically speaking, reading must be done on a regular basis. Kailangan palagi tayong nagbabasa. At ang ginagawa ng technology ay pinapatay niya yung dapat nating gawin. So instead na ang mga bata sa murang edad, it is very possible na ang isang grade 1 ay marunong na magbasa. It is very possible na ang isang grade 1 ay marunong na makaunawa ng mga sentences. Pero bakit sa panahon natin ngayon, grade 6 na, high school na, hindi pa rin marunong magbasa? Could not even understand basic sentences. Because the society we're living in, mga kaibigan, mga kapatid, yung sistema nito is the system of this world. Tama? At yung nagpapaikot nito, yung nasa likod nito is the prince of the power of the air. Meaning to say, kung sasabayan mo yung daloy niya, kung siya ay pabulusok, ikaw din ay pabulusok. Kung siya ay papunta sa bangin, kung sasamahan mo siya, papunta ka rin sa bangin. Kung siya ay papunta dun sa illiteracy, at ayaw ni Satan na magiging literate ang mga tao. Why? When they read the Word of God, they will know God's will. Kapag binasa ng mga tao yung salita ng Diyos, maintindihan nila yung kalooban ng Diyos. And Satan does not want literate people. Gusto niya yung mga sunod-sunuran lang at wala lang, basta tango lang ng tango. Why? Because that is yun yung kanya namang gusto mangyari. Men will not follow what God says, but what the majority or the popular says. Mga kaibigan, mga kapatid, this is a basic thing in life, reading. Okay? Basic thing in life, reading. But anong nangyayari? Kapag hindi tayo naging disiplinado sa bagay na to, hindi mo maintindihan yung importante na doctrine. Kasi doctrine is based, para maintindihan mo yung doctrine, kailangan mong basahin yun eh. Line upon line, precept upon precept. Word per word, verse by verse, chapter by chapter of the scriptures, we need to read. Kailangan i-consume natin yun. Kailangan basahin natin yun. And without that simple reading, mga kaibigan, mga kapatid, hindi mo maintindihan yung doktrina. Sabi ng isang preacher, yung nagtuturo daw sa kanya o sa kanila kung paano bumilis magbasa. Ang tinuro sa kanila, yung mga definition ng word. Kasi ang logic nung nagtuturo, kaya ka mabagal magbasa kasi di mo naman naiintindihan
Kung naiintindihan mo yung mga binabasa mo, mabilis ka magbasa. Pero kung hindi mo naiintindihan yung iyong mga binabasa, mabagal kang magbasa. Amen po ba? So we need understanding, mga kaibigan, mga kapatid. Okay? Even though we will study the book of Ephesians, kaya nga po, inihimay-himay natin siya, wala tayong ibang desire kundi understanding sa ating lahat. Amen po? Aanhin naman natin, ang dami ko nang tinuro, wala ka pala naintindihan. Bakit ka walang naintindihan? Hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi. Hindi mo alam yung mga words na binabanggit. Okay. Words are very important. Ang binigay sa atin ng Diyos ay hindi audiovisual tungkol sa kanyang kalooban. The Lord gave us a book. So ang ine-expect ng Diyos sa atin for us to understand His will is for us to read. Yun yung expectation ng Diyos na nasa langit. Amen. Hindi siya nagbigay ng DVD at binigay niya sa tao. Okay, panoorin nyo. Hindi siya nagbigay mula sa langit ng kung anong bagay, kundi ang binigay niya, libro. A book, tangible one, papel, merong inta na nakalagay sa papel. At kung ito yung gusto ng Diyos na meron tayo din, we must be content with it. We must have the Word of God in our hands and read it. Mga kaibigan, mga kapatid. Please, sa mga young people, even po sa atin, mga adult, mga kaibigan, mga kapatid, please, exercise thyself in reading. Reading is not for kids. Reading is for everyone. Amen. Kung kaya nating bumili ng mga bagay-bagay dito sa mundo, kagaya ng sapatos, invest tayo sa libro. Amen. Invest tayo sa mga bagay na kung saan makakapag-sharpen ng ating mind for the glory of God. Now, sabi niya in verse number 14, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Nakita nyo? Meditate upon these things. Question. Nakakapag-meditate pa ba tayo ng Word of God? Kapag nakapakinig ba tayo ng preaching, are we meditating on the Word of God? Or bukas, wala, tuloy na naman ang buhay natin. At bukas, ganun na naman sa dati. Are we meditating the scriptures that we are reading? Atin bang pinagbubulay-bulayan ito? Para bang pagkain, mga kapatid. Ang pagkain masarap kapag ginunguya. No? Kumain ka pa, lilununok mo lang. Kakain ka. Wala hindi ngumunguya. Ang bilis kumain eh. Guilty tayo doon. Pero masarap talagang nguyain. Ano po? Masarap namnamin yung pagkain. At sabi ng tala, verse number 15, meditate upon these things. Hindi lang tayo nakapakinig. Ngayong umaga, napakinggan natin, mahalaga yung pagbabasa. Hindi lang basta napakinggan mo, gawin mo. Hindi ka matututo, hindi naman pwedeng pilitin yung pagkatuto sa atin eh. Kahit anong kagustuhan ng isang tao na turuan tayo, kung ayaw nating matuto, wala siyang magagawa. Amen. So if you want to learn the Word of God, and we should learn the Word of God, then we should read, at ito yung apply natin, verse 15, meditate upon these things. Ang laman ng mga isip natin araw-araw, mga balita. Sa Bible, may tinatawag na gospel. Ano yun? Good news. Pero ano ang minimeditate natin? Laging bad news. Nasagasaan dun sa kanto, nanakawan doon, di ba? Nagsabunutan. Ano yung ating minimeditate? Are we meditating on the Word of God or are we meditating on the bad news of this world?
Sabi niya, meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the what? Unto the? Nandiyan pa po ba kayo? Or lumulutang na agad yung ating isip? Take heed unto thyself and unto the what? Paano mo malalaman ngayong doctrine kung ayaw mong basahin? Okay? Continue in them. Bakit importante na individually i-apply natin sa ating sarili? Though si Timothy yung naka-receive ng instruction as the minister of God, pero i-apply natin sa ating sarili, bakit kailangan ikaw mismo, kahit bata ka pa, kahit anong edad mo, bakit kailangan matuto ka ng doktrina? For in doing this, thou shalt both save thyself, una-una sarili mo. Saan mo ililigtas? Mula sa kamalian. Okay? Pero hindi lang sarili mo, and them that what? Hear thee. Wala naman nakikinig sa akin. Nanay ka? Tatay ka? The children are listening. Amen. They need doctrine for them to be protected. So, kung kailangan sila maprotektahan, kanino lang dapat marinig yon? Sa kanilang mga magulang. Kung ikaw naman ay anak, may influence tayo, may makaklase tayo, perhaps, peradventure, tayong gamitin ng Panginoon para mawin sila. Ano lumalabas sa ating bibig? Ano yung laman ng ating mga dila? If not the Word of God. Sad to say, ito, dati pa itong mga term na ito, pero it's a reality nonetheless. Diba? The world becomes more churchy and the church becomes more worldly. Tama po ba? The world becomes more churchy and the church becomes more worldly. But take heed, sabi ng talata. Dinaanan natin yung mga talata na to sa Timothy to establish that doctrine is very, very important. Amen po ba? Hindi po nagustuhan lang kung bakit naturo, kundi ito po ay command ng Diyos. Ito po ay nakalagay sa kanyang salita. So when we come back in Ephesians, we will talk about inheritance, mga kapatid. Now, maring iba sa atin di makarelate. Wala naman akong mamanahin, preacher. Oh, wala naman ako may papamana. Okay? So kahit ganyan, meron tayong tinatawag na inheritance sa ating mga saved. In verse number 11, ating binasa, in whom also we have obtained an inheritance. Notice, it is in the past tense. Kung ikaw ay saved na, are you saved? Are you washed in the blood? Are you justified by the Lord Jesus Christ? If you are, ang sabi dito, we have obtained an inheritance. Like obtaining a driver's license, like obtaining a birth certificate, like obtaining any other thing in this life. So ang obtaining, syempre, pag sa'yo na, pag mamay-ari mo na. At sabi niya, we have obtained an inheritance. So what is an inheritance? Okay? Anong ibig sabihin ng word na inheritance, mga kapatid? So dito ko lang, saan natin ilagay? Dito. Noun daw siya, noun. Anong ibig sabihin ng noun, preacher? No? Pangalan siya. Di ba? Ng tao. Hayop. Bagay. Pangyayari. Ganun yun nung elementary, di ba? So, sabi din, ang inheritance is an estate. An estate. Okay? An estate derived from an ancestor. From an ancestor. To an heir. Okay? Take note po natin yung mga term na yan. Dumikit. Okay. To an heir by succession. Mahalaga yung definition na ito para maintindihan natin kung ano ba yung pinapamana ni Kristo or ating mana bilang mga anak ng Diyos. So, an estate derived from an ancestor to an heir by succession or in course of law.
Okay? Sabi niya, or, dito tayo sa baba, or an estate which the law cast on a child. Or other person. Or other person as the representative. Yan, as the representative of the deceased ancestor. Madalas, ang mana ay natatanggap kapag pumanaw na yung magbibigay o yung nagmamay-ari ng estate na yon. Okay? So, ang estate, pwede siyang, sabihin na natin, pinakamadali para maintindihan natin, lupa, ari-arian. Ano po? Mga bahay, lupa, ari-arian. So, kung wala tayo nun, basta alam mong yun. Diba? Yun yung estate, mga kapatid. Lahat ng pwedeng manahin, mga kaibigan, mga kapatid, kahit alahas, kahit ano-ano pa. So, estate, pwede siyang mamanahin sa isang tao. Now, ang iti-take note natin to understand inheritance in this, tignan natin mabuti merong tinatawag na ancestor. Tunog pa lang, matanda na yung tunog. Ancestor, di ba? Heir, yan o. Okay? Estate. Yan lang, yung mga tatandaan natin para maintindihan natin yan. Okay? At, syempre, kung pumanaw na, deceased. Okay? So, pag narinig po natin yun, mga bata, pag may narinig kayo, my mother is deceased. Okay? Tanungin nyo mabuti kung si ba o es. Pag es, may sakit. Kapag si pumanaw na ho. Okay? So, importante po ang letter sa kahit na anong bagay. Ganon din sa Diyos. Ano po? Hindi nagkakamali ang Panginoon sa paglalagay ng letter. So, kung sinabi, tumayo siya sa klase, tell us about your family. Tayo siya. Pag tayo niya, sabihin niya, my father is a teacher. Okay? My mother is deceased. Tanong ka, pumanaw na ba yung nanay niya o baka may sakit lang na sa bahay? My mother, hindi niya kasi tinuloy agad, nag-isip pa siya. My mother is deceased and she lies at home on our bed. Alam mong sakit pala yun. No? So, yung deceased na sinasabi ko, iba yun ha. S yun. Saka iba spelling nun, iba to. So, yung deceased na to, D-E-C-E-A-S-E-D, yan ay tumutukoy sa isang pumanaw na tao. Tama po ba? Okay, nakakasunod. So, an inheritance, in our perspective, bilang mga tao, ang inheritance, yun na, sa madalit sabi, mga kapatid, mana. Hindi po yung mana sa wilderness. Ano po? Tinagalog ko na po ito. Mana po, mana. Anumang pagmamay-ari ng isang tao, kapag siya'y nawala, pagmamay-ari niya yun, maaring dumaan sa batas o dumaan sa korte yung kanyang mga ari-arian at ma-distribute sa kung kanino dapat mapupunta. Na po, hindi tayo pupunta doon dahil di naman tayo lawyer. Di naman tayo nag-aaral ng civil code, or labor, kung anong code. Pero ang point lang natin dito, dahil nabasa natin sa ating talata in verse number 11, na meron daw tayong natanggap na mana. In whom also we have obtained an inheritance. Now, in the scriptures, Genesis chapter 31, verse number 14, we see the usage of this term inheritance. Makikita natin yung pagkagamit sa terminolohiya po na ito sa salita ng Diyos. In verse number 14 ng chapter 31 ng book of Genesis, makita natin na si Rachel, okay, at si Leah, ang sabi nila,
And Rachel and Leah answered and said unto him. So may kausap sila. Ano po? Is there yet, I believe this is si Jacob, yung kausap nila. Meron tanong nila, is there yet any portion or inheritance for us in our father's house? Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house? Bakit nila ito natanong? Remember, si Jacob, nung pumunta siya dito sa lugar ng kanyang nanay, no, sinong nanay ni Jacob? Karen daw. No? Okay. In the book of Genesis, tanda natin Abraham, ang asawa niya ay si Sarah. Kaanak siya. 99 years old yata. Basta 90. Matanda siya. Ang anak niya ay si Isaac. Tapos, meron servant si Abraham. Ang kanyang servant, pinapunta niya doon sa kung saan sila galing. Sa mga kamag-anak nila. Then, yung servant niya, nakilala yung pamilya ni Rebecca. Remember? So, ang asawa po ni Isaac ay si Rebecca. Now, nagkaanak sila. Ang anak ay si Esau at balon-balunan. Hindi po. No? Esau at, ano po? Jacob. Ito na. Si Jacob, kaya napatalsik or umalis sa bahay nila kasi po, ninakaw niya yung birthright sa kanyang kuya. Though, binenta naman na ni Esau. Binenta na eh. Sabi niya, gutom na ako. Oh, sige, bigay mo sa akin yung birthright mo. Walang problema, bibigay ko sa iyo. No? Pero, nung pagdating na gumamit pa rin siya ng pandaraya sa tatay niya, so nagdamit siya nung merong balahibo para ang pakiramdam, Esau, pero ang boses, sabi ni Isaac, ang boses parang si Jacob. Pero ang pakiramdam ay si Esau. Sino ba talaga to? Pero, saan siya nag-base? Sa pakiramdam. Di ba? So, ito po. Yung, dahil doon, galit na, kasi kinuha niya na yung mana, nalaman ni Esau yun, nag-alimpuyo, mga kapatid. Galit na galit, gustong manapak. So, ang nangyari, umalis ngayon si Jacob. Napadpad siya sa kung saan nanggaling yung nanay niya. At nakilala niya yung kapatid ng nanay niya. Sino yun? Si Palaban. Diba? Hindi, si Laban. Ano po? Yun yung kapatid ng nanay niya. Nakasunod po ba? Bakit kapag Rapitulpo, alam natin yung tita, tito, ninang, ganun. Alam natin. Pero pag sa Bible, hirap natin sundan. Sino ba yun? Ano ang pangalan nun? Ulit? Ano? Pangilan? No? So, ito na. Pumunta siya dun sa lugar na iyon kung saan nanggaling yung nanay niya para i-meet yung kapatid. Na-meet niya yung kapatid ng nanay niya, which nakita niya doon ngayon si Rachel. Okay? Ito yun, sa verse number 14, diba? Basa mo yung pangalan. Rachel and Leah. Nakita niya si Rachel. At na-love at first sight po siya. For short, yun talagang nangyari. No? Pero dahil, ano nangyari sa kanya? Napamanahan na ba si Jacob nung umalis siya dun sa tatay niya? Binigay sa kanya yung blessing sa prayer, tama? Pero hindi siya mayaman eh. Wala eh. So para mapangasawa niya si Rachel, sabi niya doon kay Laban, sige po, magtrabaho po ko 7 taon para sa kanya. Sabi. 7 years. Pagkatapos ng 7 years, inutakan din siya. Iba yung binigay. Ayun, si Leah po yung binigay sa kanya. O sige na lang, sabi niya. 7 years ulit. Pagkatapos nun, dadayain ulit siya. Aba, sige, takas na lang tayo. Ayun, takas sila. Buong, nila. Kaya po mga kapatid, natanong yan ni Rachel sa kanila. Sabi nila, is there yet any portion or inheritance for us in our father's house? Kasi meron dapat silang mana doon sa kanilang tatay. Nasundan po natin? So inheritance, napaka-importante niyan. Lalo, in the Jewish culture, mga kapatid, or tradition, napakamahalaga po niyan.
Napakahalaga na may mamanahin ka. Dahil nakadetermine nun kung titira ka pa doon sa land of promise. Nakasubdivide kasi doon yung mga lupa eh. Reuben, Gad, di ba? Simeon, Levi, Judah. So merong mga subdivision yung mga lupa po doon. Okay, merong mga nakasubdivide yung lupa doon eh. Kailangan Israelita ka, nasa linyada ka para ikaw ay nandoon pa rin. Kapag wala ka sa linyada, patalisik ka, Moabites ka yata eh. O Ammonites ka eh. Ibig sabihin, hindi ka Israelites. Kaya natanong po nila to. In Deuteronomy 32, nakakasunod pa po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Okay, Deuteronomy chapter 32 verse 9. Another usage of the term inheritance in the Word of God. Deuteronomy 32 verse 9. Deuteronomy 32 verse number 9. For the Lord's portion is His people. Jacob is the lot of His inheritance. In this context, mga kapatid, ang Lord, sa Kanya lahat ng bagay, tama? Pero pumili siya particularly ng nation. Pinili niya particularly yung Israel. So para sa kanya, in verse number 9, sabi niya, Jacob is the lot of his inheritance. So ang term din ng Bible para sa Israel, inheritance ng Diyos yun. Sa Diyos, ibig sabihin lang, sa Diyos sila. Okay po? Portion. So ginagamit, tawag dyan, another synonyms or para maintindihan mo yung word na inheritance, ginamit ng Bible, ano po? Portion. From pot. Diba? Pot. Pot, parte. Ano po? Hindi port Port of Subic, Port of Batangas. So yung portion, talking about anong parte. Portion mo yon. Ganyan. So in verse number 9, for the Lord's portion is His people. Jacob is the lot of His inheritance. So notice again, dun po tayo, babalik tayo in Ephesians chapter 1, kasi nandito yung text po natin, dito yung pinag-aaralan po natin. Ephesians chapter 1, notice again, how the Scriptures prioritizes the reason why we have an inheritance. Papaano, sa Bible po, sa mga verses, may kita po natin, inuuna ng verse kung ano yung mahalaga mong makita. Inuuna yon. No? When we construct a sentence, anong inuuna mo sa umpisa? Siyempre, maring yun yung gusto mong mabasa muna. Pwede namang isulat yung verse na inheritance that we have received. Diba? Ganun, pwede siyang ganun. Or we have obtained. Pero ang pagkasulat po dito, kung mapapansin po rin, verse number 11, tingnan niyo po, in whom. Meaning to say, pinapakita ng talata kung bakit meron kang mana. Dahil lang yon kay Kristo. Without Christ, we have nothing. Without Christ, we don't have any inheritance. Pinapakita ng talata, kaya pinronta niya. In whom also we have obtained an inheritance. Ipinapakita nito yung source, yung provider, kung paano tayo naging partaker ng wealth na ito. And it's all because of our Lord Jesus Christ. Hebrews chapter 1 verse number 2 shows us the scope of Christ's inheritance. Kasi si Kristo mismo, meron siyang minana. Si Kristo in Himself, meron po siyang pagmamayari na ginrant sa Kanya or ibinigay sa Kanya ng Panginoong Diyos. Yes, He is God, tama? But remember, in time, Christ became man. In eternity, ang Word, hindi naman siya flesh. The Son of God is not flesh and blood.
Only in time did Christ became man. Nung panahon lang natin, naging tao si Kristo Jesus. So bago siya maging tao, ano siya? He's the Word. He's the Son of God. So in Hebrews chapter 1 verse 2, sabi niya, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. So Jesus Christ, ang scope ng kanyang mamanahin, simple lang, dalawang word lang, all things. All things. Di ba kasimple po? Ano po kasimple? Ang mahirap sa mga pag sa batas, ang mahirap dito ay yung mga andami-daming pagmamanahan. Kapag namatay pa yung spouse, iba pa yun, may percentage din yun. Hindi agad-agad sa mga anak lahat yun. Conjugal property, 50% sa kanya. Tapos, kapag namatay pa yung isa, yung surviving party, meron pa ring percentage doon. Diba? Sinasabi ko lang, masalimuot, kaya kailangan minsan ng lawyer, ganyan, batas, para ma-identify kung ano yung mga dapat manahin. Pero mga kapatid, ang Diyos, wala siyang ibang pinagmanahan, isa lang. At ang pinamana niya, lahat lang din. So God the Father, look at His Son. Sabi niya, I appoint you heir of all things. Ikaw na yung tagapagmana ng lahat ng bagay. Oh, sabi ng preacher, may mana tayo. Kinuha na pa lahat ni Kristo. Yun nga yung maganda dun. Kinuha lahat ni Kristo. Bakit? Anong sabi ng Romans chapter 8 verse 17? Kung kinuha lahat ni Kristo, lahat ng mana, dapat mag-rejoice ka. Bakit? Diba naging partaker ka ni Kristo? Romans chapter 8 verse number 17. Romans chapter 8 verse number 17. Anong sabi ng Bible? Sabi niya dito, and if children, are you a children of God? Are you a child of God? Ganon? Child of God ka talaga? Amen. If you're a child of God, if children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Let me tell you that the heir of all things is Christ. And we are joint heirs with Christ. Isipin mo, pinamana sa Kanya lahat. Tapos dahil lang naniwala ka sa Kanyang tapos na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, nadamay ka na ngayon sa benepisyo. Ang ginawa mo lang, naniwala ka sa ginawa ni Jesus Christ. Amen. Kaya mababasa mo rin dito sa chapter 8, verse number 35. Tignan mo. Who shall separate us from the love of Christ? Sino makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall tribulation? Or distress? Or persecution? Or famine? Or nakedness? Or peril? Or sword? Ano ba kapagpapahiwalay sa atin? Pangungutya sa social media? What could separate us from the love of Christ? Sabi ng 36, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, kahit pa kamatayan, hindi ako mahihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Meaning to say, mga kaibigan, mga kapatid, my inheritance na natutukoy ng Ephesians chapter 1 is an inheritance that is sure. Is an inheritance that is permanent. Is an inheritance that does not come by because I'm faithful or not. This inheritance is given to all that believe. Hindi siya nakadepende kung matapat ka o hindi. Hindi siya nakadepende kung spiritual ka or karnal. Mamaya pag-uusapan natin ano yung pagkakaiba. But when it comes to this inheritance, kahit ano ka pa na Kristiyano, kabilang ka kung saved ka. Praise God. Amen. You have an I have an inheritance. Why? Because I am joined to Christ.
For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, kahit anghel pa, tawagin mo lahat ng anghel, kahit principalities, powers, things present, things to come, kahit pa yung layo ng isipin mo, parang mapahiwalay ka na sa pag-ibig ng Diyos, ang taas-taas ng langit eh. Pero sabi niya, nor height. Ang impyerno, napakalalim, pero nor depth. Nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Kung gaano ka-sure yung salvation na meron ka at meron ako, kung gaano ka-sure yung kapatawaran ng Diyos na natanggap na lahat na sumampalataya kay Kristo Jesus, this inheritance, yung mana po na ito, ay ganun din kasigurado sa lahat ng sumampalataya. Gaano ka magiging masaya kung papamanahan ka bukas pala, matatanggap mo na yung mana mo, 10 ektarya ng mangga. Hindi ka na kailangan magtrabaho buong buhay mo. Papaksungkit mo na lang sa mga tao na yan at ibibenta na lang yan. Di ba? Gaano ka magiging masaya kung papamanahan ka ng sobrang daming lupa o malaking bahay, ganyan. Di ba magiging masaya tayo? Hipokrito ka kung hindi ka magiging masaya. Amen. Bibigay lang naman hindi naman sinabing nanakawin mo Tama? Pero ang hindi nare-realize ng mga Kristiyano, that's why many Christians are hindi matagumpay sa kanyang Christian life at parang talunan. It's because they think, wala naman ako Totoo yun, wala ka, wala ako. Pero ang meron ay si Kristong nasa sayo at nasa sa akin. At dahil sa Kanya, kaya ka nasama dito. Sabit ka dito. Sa anong sabi ng Rusi? Sabot-sabot lang. Diba? Sabit ka No? Iyon ba ibig sabihin po nun? Hindi ko rin alam Tanongin nyo. Okay. So, Ephesians 1:3, remember, pinag-aralan natin, we are already blessed. Ephesians chapter 1, verse number 3, anong sabi niya? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Past tense, present tense, or future tense. Tapos na, matatapos pa lang, or matatapos pa. Diba? Tapos na. Blessed na tayo. With all spiritual blessings in heavenly places in Christ. But sad to say, mga kapatid, if we are carnal, we will only thank God for the material blessings, but not for the spiritual blessings. Amen. Kung carnal tayo, papasalamatan lang natin kapag may pagkain tayo. Hindi masama yung magpasalamat sa Diyos. Kung meron tayong kakainin, kung meron tayong titirhan, kung meron tayong damit. Dapat tayo magpasalamat doon. But we ought to rejoice and to worship that God. Because one day, mga kaibigan, mga kapatid, you don't need the carnal things of this world anymore. Kapag tayo namatay, kapag tayo kinuha ng Diyos, ano pa't gamit ng mga bagay na meron tayo dito? Wala nang gamit yun. Bakit? Kinuha na tayo Anong ibig sabihin mo, preacher? Yung mga bagay na magmamatter, we should set our affections on things above and not on things of this earth. Pero mga kapatid, nakakalungkot po. No? Kapag hindi tayo natuto na yung spiritual things of God, kung gaano katotoo yung nunal mo sa mukha, ganun katotoo na merong naghihintay sa atin doon sa langit na mas maganda pa sa meron tayo dito sa lupa. Pero tayo nabubuhay na parang walang langit. Amen. Are we living like there's heaven? And are we living like there's really a hell? If you're saved, live like there's heaven above. Kung ligtas tayo, mabuhay naman tayo na may langit sa taas. Amen. Yes, merong mga tribulation. Mabasa nyo naman yung sa Romans 8, di ba? Yun ang realidad ng buhay. May tribulation, may distress, may persecution. Merong ganun. Hindi na ba sinabi ng Bible na kapag ikaw ay na-save, libre ka na lahat sa mga ganun. Hindi na dadanas ng ganun. No.
We got saved, but we have this spiritual things, spiritual blessings from God. And I pray, mga kaibigan, mga kapatid, this will strengthen us. Papalakasin tayo nito that though tayo dumadaan sa mga bagyo dito sa buhay na ito, we could still go on because we have this God will not leave us nor forsake us. Amen. Blessed na tayo with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. 7 bagay po yan yung spiritual blessings na yan, di ba? Una, chosen in Christ. Predestinated unto adoption, accepted in the beloved. Doon lang yung sa Ephesians, yung mga napag-aralan natin. Have redemption through His blood, made known the mystery of His will. Pang-anim, obtained an inheritance. Pang-pito po sa sunod, yung sealed with the Spirit. Okay? But these precious truths, these spiritual blessings, mga kapatid, will give us strength in the Christian life. Do you know that you are indwelt by God Himself ngayon? Nakatira ngayon sa atin ang Diyos. Kung saved ka, nakatira sa iyo ang Diyos ngayon. God resides inside of me. From this fleshly tabernacle, sabi ni Apostle Paul, meron nakatira sa atin, the Holy Spirit of God. Diyos yun eh. Tayo naniniwala sa isang Diyos. Amen. And this one God appears as the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. So yung Holy Spirit, yung Holy Ghost, mga kaibigan, mga kapatid, nakatira yan sa mga believers. We are sealed with that Spirit, mga kaibigan, mga kapatid. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. We ought to give thanks unto the Father. Dapat tayong magpasalamat, dapat tayong magbigay ng papuri, dapat tayong maging grateful sa Kanya, magbigay tayo ng thanksgiving sa Father. Bakit po? Kung hindi dahil sa Kanya, kung hindi dahil sa wisdom niya, wala tayong mamanahin eh. Sino ba tayo? Amen. Sino tayo para may manahin for all eternity? Could you compute eternity? Could you measure eternity? Meron ka bang medida na kayang sukatin yung eternity? Alam niyo po sa math, pag dinidescribe nila yung infinity, mga kapatid, ganito yun, di ba? Meron daw positive infinity at merong negative infinity. Just to describe na merong mga hindi mo kasi ma-quantify, hindi mo ma-integeran na 1, 2, 3. Hindi na nila ma-compute eh. Yeah, infinity. Amen? Mga kapatid, one day, we will leave this world either by death or by rapture. Either by death, either mamamatay muna tayo, mauna tayo, or hintayin natin ang Panginoon kung dadating siya sa ating panahon. I hope, rapture na lang, di ba? Walang hassle dun eh. Amen? No, hindi na ma-stress. Rapture agad. Tama? But if not, we will leave this world. At eternity is so long. Eternity is so long. Na ang measure ng mangyayari doon para sa atin ay nakadetermine sa ginawa natin sa ating finite life. Sa kung ilang taon tayong nabuhay dito sa sanlibutan. Amen? Sabi ng author, di ba, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Mga kapatid, yung paglilingkod sa Diyos, yung paglilingkod kay Kristo, hindi naman po yun yung pag-attend lang dito sa church eh. Hindi po yung mga function lang na pupunta tayo sa mga Bible study o pupunta tayo sa mga i-reach out natin. No. Amen. Basahin mo Ephesians 5 and you will understand what I mean. Ephesians 4, 5, 6. Basahin mo. That's serving God.
Amen. Being a child to the parent, that's serving God. Being a husband to a wife, that is serving God. Being a wife to a husband, that is serving God. Being a master to a servant, that is serving God. Being a servant to a master, that is serving God. Huwag natin masyadong isipin, ay, naglilingkod ako sa Panginoon kasi kumakanta ako. Okay lang yun. Paglilingkod din sa Panginoon yun. Amen. But yung relationships na kung nasa saan po tayo, that is serving God in itself. Kaya hindi pwede na tayo naglingkod sa Panginoon pero yung ugali natin pangit sa kapwa natin, lalo na sa mga kasama natin sa bahay. Amen? May inheritance ka, di ba? Amen? Kanina, masaya ka sa inheritance. Ba't dito di ka masaya? Tama? May inheritance ka eh. May mana ka eh. Pero kahit may mana ka, hindi yan lisensya mo para maging pangit ugali mo. Amen? Dapat ang mas lalo pang bibigyan mo ng respeto at pagmamahal ay mga taong kasama mo sa bahay. Kasama ko sa bahay. Praise God. Amen. Tama po ba? Diyan pa po ba kayo? Okay, ano sabi niya? Giving thanks unto the Father in Colossians chapter 1. Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. So naging meet lang tayo dahil sa Panginoon. Dahil sa Father. Siya yung naglagay sa atin doon. Siya yung nagbigay, nag-grant ng inheritance na yun sa atin. Wala tayo kung wala ang Diyos. Titus chapter 3, verse 5 to 7. Titus chapter 3, verse 5 to 7. Remember, not by works of righteousness which we have done. Hindi sa kung anong ginagawa mo, o kaya mong gawin, o nagawa mo, kaya ka napatawad ng Diyos. No. Amen. It is because of what Jesus Christ hath done. But according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which is shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Amen. Dugong bughaw ka pala. Heir tayo. Tagapagmana tayo. We are an heir to a king. And not just any ordinary king. We are heir to the King of Kings and Lord of Lords. Amen? Kung ikaw ay tagapagmana ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, lumakad ka na parang ganun. Amen. Huwag kang lumakad kagaya ng kahit sino lang. Not walking according to the course of this world, but walking in the light, walking according to the will of God. Anong pagkakakilanlan mo? Heir. Ito ka, heir. Babae ka, heiress. Sige, heiress ka. Ayaw mong heir eh. Di ba? No? Yan yung pagkakilala natin. Meron tayong mamanahin sa Panginoon. So dapat ang atin pong disposisyon, dapat po yung atin pong yung atin pong pamumuhay, mga kapatid, i-align natin sa kung sino tayo. Amen. Bigyan mo naman ng dignidad yung ama mo. Bigyan mo naman ng honor yung Father above that made us meet to be partakers of the saints. Amen. Napakabuti nung Father na yun. Bakit? It is according to His grace na na-justify pa tayo. And we are heirs according to the hope of eternal life. Mga kapatid, nilagay ko to kanina. Nami-measure mo ba? Kaya mo bang sukatin yung eternal life? Wow! Diba? Magbilang ka nga ng hanggang 1,000 ngayon kung hindi ka mapaos eh. Tama?
Tatamarin ka nga, 1, 2, 3, kahit sa 1,000 lang yun. But remember, we're talking about eternity. We're talking about eternal life. At ang eternal life, eternity mga kapatid, it could not be measured. It is forever and ever and ever and ever, and you are blessed forever. We are blessed forever. Kaya lang, marami sa atin, we are para tayong nabalahaw. Okay? Nabalahaw ng temporal things of this life. Nabalahaw. Ayun, nabalahaw. Ang hirap mambalahaw. Muulan, maghahatid ka, tapos biglang, na-stuck ang gulong. Ang hirap nun. Tulak ka ganyan, tulak. Ang dumi-dumi na. No? Mahirap mabalahaw po mga kapatid. Noon doon kami sa Davao last year, biglang umulan. Umulan siya, ang lakas. Tapos, nagdesisyon kami, pupuntahan kami sana. Di umalis yung van. High Ace po yun eh. Sa galagitnaan ng namin, nabalahaw kami. Kasi pinasok na yung air filter, ang taas na ng tubig. Ganun pala doon, sa Davao City. Mabilis lang. Ang bilis po ng tubig tumaas. Nabalahaw yung sasakyan namin. Yun, tulak sila ngayon. Tulak yung mga kasama. But many Christians, ganun po. No? Tayo nababalahaw with the temporal things of this life. That we could not enjoy the blessings of God dahil ang nakikita natin yung present, na nakikita natin na ikinalulungkot natin or ikinahihirap natin. But we should not be, mga kapatid. Because meron tayong mamanahin. Amen. Gusto mo nang makuha? Gusto mo nang makuha? Amen. Pray lang tayo, Lord. Take my hand. Diba? Or, Lord, come na. Come na po kayo. Okay? Pero kung hindi pa, we should live as though ganyan tayo. Meron tayong mana talaga. Praise God for that. Acts 20:32. Acts 20:32. Malapit na po ito. Amen. Acts chapter 20 verse 32. Anong sabi niya? And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up, to give you an inheritance among all them which are sanctified. Kung save ka na, meron ka ngang inheritance. Kahit yung mga Korinto that they are carnal, they have an inheritance. But listen, dito sa pagtatapos or dito sa dulo ng ating mensahe, mga kapatid, I want to discuss to you. Then, preacher, bakit pa ako maglilingkod sa Panginoon? Bakit pa ako magsiseryoso? Bakit pa ako mag-spiritual? Inheritance na pala ako eh. May mana na pala ako eh. Okay na ako. Kahit di na ako mag-church, okay na. Okay? So, ito, intindihin natin. Colossians 3. Colossians chapter 3. Yes, merong tayong inheritance na lahat meron. Kahit di ka pa matapat, meron. Pero merong pagkakaiba. Tingnan niyo po. Colossians chapter 3 verse 24 to 25. Colossians chapter 3 verse 24 to 25. Punta po kayo doon para makita po natin sa dalawa po nating mata. Doon po sa mga apat ang mata, at least twice yung makikita. Okay? So Colossians chapter 3 verse 24 to 25. Verse 24, knowing that of the Lord ye shall receive the what? Reward of the inheritance. For ye serve the Lord Christ. 25, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Mga kaibigan, mga kapatid, when it comes to inheritance, sure ball, meron ka, meron ako. But let me tell you, inheritance is not everything na pwede mong makuha sa langit. Meron pong term sa Bible na sinasabi niya, reward.
Ang inheritance, pwede mong nakuha dahil lang anak ka ng tao. Dahil anak ka, kaya mo makuha. May ginawa ka ba? May inambag ka ba doon? Wala. Naging anak ka lang. Okay? At dahil naging anak ka, kasama ka na. Amen. Nakakasunod po. So when it comes to inheritance, maraming example, ang kailangan lang, ikaw yung kadugo para ikaw yung kabilang doon. Or ikaw yung makakatanggap. Kadugo ba tayo ni Kristo? Tayo ba na saved through the blood of Christ? Redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Therefore, may inheritance ka. Pero anong pagkakaiba ng inheritance sa ka-reward? May kaibahan yung inheritance sa ka-reward. Hindi po yan the same. Ang inheritance, pwedeng ikaw wala kang works. Tama po ba? Anak ka lang nun eh. Bakit nung na-save ka ba? Pinagtrabahuan mo para naging save ka? Hindi. Wala ka namang ginawa para ma-save ka eh. O dahil wala kang ginawa, you just believe, 'di ba? The gospel, na-save ka, meron kang inheritance. Nakasunod po. However, reward ay meron pong works. With works. Nabasa nyo ba yung binasa natin sa verse number 25? Ano sabi niya? But he that doeth. Meron ng doing. May kailangan kang gawin. But he that doeth wrong, kapag mali yung ginawa mo, shall receive for the wrong which he hath done. And there is no respect of persons. Inheritance, no problem. Kasama ka na dyan, pasok ka na dyan, bye. Diba? Reward, hindi pa pwedeng consolation prize. Reward ay pinaghihirapan. Bakit mahalaga, preacher, ang reward? Ilang beses natin inuulit, it shows your love to Christ. Yung inheritance, pinapakita yung love ni Kristo sa'yo. Yung reward, pinapakita mo yung pagmamahal mo naman kay Kristo. Kung wala kang reward, one day, ibig sabihin na buhay ka sa sarili mo. You live for yourself alone and not for whom all the blessings flow. Hindi kay Kristo. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Remember, we have this doctrine. Ang tawag natin dito is the judgment seat of Christ. One day, there is this judgment for the believers. Ang judgment na ito, it will determine what you will receive as rewards. Judgment seat of Christ. Ang reward na determine sa judgment seat of Christ. Ang inheritance na determine sa Calvary. Sa cross. Doon na determine yan. Dahil lang naging kadugo tayo ni Kristo, dahil tayo naligtas ng kanyang blood, it's determined. Our inheritance is determined through Calvary and through the cross. But our reward is determined dito sa judgment seat of Christ. Mga kaibigan, mga kapatid. 1 Corinthians 3 is our passage to discuss the judgment seat. Ang sabi ng verse number 9, for we are laborers together with God. Tayo daw po ay kamanggagawang kasama ng Diyos. Di ka ba nagpapasalamat? Amen. Kung tayo lang yung maglilingkod para sa Diyos, may hirapan tayo. Mabigat. Kung kasama mo ang Diyos, laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building, according to the grace of God, which is given unto me. As a wise master builder, sabi ni Apostle Paul, I have laid the foundation, and another build it thereon, but let every man take heed. So, kailangan mo mag-ingat how he build it thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation, anong pwede mong i-build? Gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble. Every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire.
and the fire shall try every man's work of what sort it is. What will be our worth in eternity? What will be our works worth in eternity? Ano kayang worth ng buhay natin? Yung pinagpagalan natin sa buhay na ito. Remember, the judgment seat of Christ is not looking for quantity, but quality. Kahit isang ektaryang narapa ang dalhin mo sa langit, pag dumaan sa apoy ng consuming fire na Diyos na ito, those logs will be ashes and smoke. Amen. Kung ang dala-dala mo lang ay mga gold ores, isang box lang. Aba, kahit ganun lang ang dala mo, ginto pa rin yun paglabas. Amen. Ginto pa rin yung paglabas. But please, this is not to be carnal in eternity na, uy, gusto ko gold. Lord, gusto ko po ng gold dyan. It's not for us to be carnal up there. No. It's just showing yung pagiging tama ng paglilingkod natin sa Panginoon. God judges us based, kasama po ang motive. Hindi po natin pwedeng alisin yun. Sa paglilingkod po sa Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin na ang motibo mo tama, ang ginawa mo mali. Ang motibo mo mali, pero ang ginawa mo tama. No? Lahat yun ay nasa, alam na ng Diyos kung papaano isort yun. Of what sort it is. Amen. If we want to receive, idagay natin sa pinakasimple na pamamaraan. Kung gusto natin na makatanggap tayo ng reward, one day, reward sa judgment seat of Christ, mahalin natin ang Diyos enough to obey Him and to correct kung merong dapat baguhin sa atin. That's it. Pag sinabi ng salita ng Diyos, itong dapat mo gawin, wag mo nang panlabanan. Pakinggan natin, aralin natin, panalangin natin, magpatulong tayo sa Panginoon. That's the way it is. Hindi natin pwede sabihin, Lord, di kasi yan applicable sa amin eh. Because this is the Word of God. Amen. So, the way na kailangan nating i-take ang salita ng Diyos is to reflect on ourselves, to be pierced with the living Word, with the sword of the Spirit, and fall on our knees and pray to God, and God help us all. If we want to serve God right in this present evil world. Amen? Maliwanag po ba? Inheritance, wala kang inambag, kaya mo natanggap. Reward, meron kang kailangang gawin kasi may works doon. And remember, kahit yung pagiging anak lang natin, asawa, ganyan, iyan ay paglilingkod na sa Panginoon. Kasi kaluluwa, lahat ng mga nakakasalamuhan natin. Hindi ba kaluluwa yung taong kasama natin sa bahay? Amen? Bakit hindi ka edify yung ginagawa natin? Ingat na ingat tayo sa church, sa kilos natin. Kung paano, para hindi tayo maka-offend. How much yung mga taong nakasama natin sa bahay? Bakit ang gaslaw natin sa bahay? At hindi tayo nagiging edification sa kanila na nasa bahay. Nakasunod po? So that is how we serve the Lord Christ. Ganon yun natin paglingkuran ang ating Panginoong Yesus. 2 Timothy 4:14. Kung kanina malapit na dito, malapit na rin. Mas malapit pa. Okay? 2 Timothy 4 verse 14. Anong sabi niya? Alexander, this is just an illustration again. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him. Remember, kahit mali yung ginawa mo, yung may reward yun. Kaso anong reward? Suffer loss. May reward pa rin. Tama gawin mo, may reward. Mali gawin mo, may reward pa rin. No? Kasi reward, hindi lang namang siya positive. Reward could be used in a negative sense. Diba? Pag yung mga nanay, sige, ulitin mo pa yan, may reward ka sa akin. Diba? Ginagamit yan. Ano ibig sabihin ng reward na yun? Ano ibig sabihin ng chocolate? Toblerone? Hindi. Pamahalo ang ibig sabihin nun. Sa context na yun. Nakuha niyo po? So ang Bible, ganun din. Pag sinabi niyang reward, hindi nangangahulugan positive.
it could be in a negative light. Kaya sabi niya, Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his work. 2 Corinthians 5:10. 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. Kaya hindi dapat tayo mabuhay lang para sa ating mga sarili kasi one day, merong paghatol mga kapatid, hindi para hindi ka mapunta ng langit, kundi maramates kung talagang naglingkod ba tayo para sa Panginoon. 2 Corinthians 5:10, remember, ito ang sabi ng Bible, for we must all appear. No? Hindi yung pagdating mo doon, mag-ano tayo, appear tayo bro, dito ka pala. Hindi po. No? Appear, appearance. Nandoon tayo. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done. Remember this, kanino kayang katawan to? Ano bang katawan sa Bible ang importante? Yes, importante yung temple ng atin, no? But more importantly, the body of Christ. Done in His body. According to that, He had done whether it be good or bad. Pwedeng ang iyong paglilingkod good. Pwedeng paglilingkod mo bad, pero you will receive the things done in His body. Ephesians 1, dito na tayo mga kapatid. Wala na akong verse, oh. So Ephesians 1. Napaliwanag po natin, I hope na intindihan natin kahit yun lang, naintindihan mo may pagkakaibang reward sa inheritance. So inheritance, dahil sa dugo ni Kristo, kaya ka naging tagapagmana. Reward, kailangan mo pagtrabawan. Reward na nga lang yun eh. Amen. So kaya po, sa world, may mga competition, no? At dapat matuto tayo sa murang edad na hindi lahat makukuha mo dahil lang iniyakan mo. Okay? Merong tinatawag po na panalo at meron pong tinatawag na talo. Okay? At meron ding asar talo. Okay? At ang Diyos, kahit umiyak ka sa judgment seat of Christ, di ka niya re-rewardan dahil umiyak ka. Dahil tapos na ang pagsusulit kapag tayo nandoon na sa taas. Wala ka na madadagdag pa sa paglilingkod mo sa lupa. Ang paglilingkod ay dito pa lang. Dito lang. Dito lang yung chance natin na maglingkod sa Panginoon. In whom we have redemption through, in whom we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, who worketh all things up to the counsel of His own will. Mga kapatid, it's only good. Mabuti lang ang naghihintay sa atin. Amen. The worst that could happen to this body. Anong worst na pwedeng mangyari sa katawan natin? Maring sabihin na iba, death. Maring sabihin na iba, torture. Maring sabihin ng iba, gutom. Di ba? Maring yun. Yung worst na pwedeng mangyari sa katawan na to. But mga kapatid, after that, the worst na iniisip mo, everything is just good. Yes, there's judgment seat of Christ. Pagkatapos nun, na loss yung rewards mo, good pa rin naman yun. But save ka pa rin naman. Pero bakit gugustuhin mo na walang reward? Yun lang ang tanong ko dun. Amen? So, wag natin gustuhin na wala tayong matanggap doon. Why? Kasi, forever ka dun eh. Maring di natin na-imagine kung gaano kahaba yun. But that will be so long. Amen? So long. At mahirap i-regret yung buong buhay mo sa lupa. Amen? So while we are given life by God, ipagamit natin sa Panginoon. Tingnan nyo, predestinated na tayo sa purpose niya. Pag na-save ka, predestinated ka na according to the purpose of Him who worketh all things up to the counsel of His own will. What a comforting truth. Amen? Comforting yun. Hindi ko naisipin, hindi na ako dadaan ng impyerno, mga kapatid. Hindi ko kailangan mag-U-turn doon. Hindi yung mag-rapture ka, sabi ng Panginoon, sige, paranas ko muna sa'yo ng 10 seconds, ha? Punta muna tayo doon. Hindi na. Amen? Walang ganun. Susunduin niya tayo sa ulap. Doon, in the clouds, to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord.
Again, predestination is not for the lost. Pinapaalala ko lang po, hindi para sa mga hindi saved yun. It is God's ordaining a saved individual, a saint, to a blessed position, presently enjoyed, though will be experienced in the future. Sa future pa natin may experience, pero pwede mo nang i-enjoy at the present. My inheritance in Christ is secured. No amount of work in my part will increase or diminish that. Hindi yun dadagdag o di yun babawas. Rewards yun kung nagdi-diminish or nag-i-increase. If it could be lost, it's rewards. If it's permanent, that's the obtaining of an inheritance in Christ. I am predestinated to that inheritance. Bakit? Because I am in Christ. Are you in Christ? Really? I could not claim that when I am lost. Di ko pwede i-claim yun, ha? No? Ye are your father the devil. Di ba? And his works he will do. Oh, yun kapag hindi ka pa saved. Pag saved ka na, I'm a child of the King. No? I could claim that now because I'm sure that I'm saved. But I could claim that now with confidence dahil isa pa, I am accepted in the beloved. Hindi tinanggap ko lang si Kristo, kundi tinanggap ako ni Kristo. Not because of me, but because of His amazing grace. Tayo po'y manalangin, Lord, salamat po sa inyong kabutihan, salamat ngayong tanghali. Thank you, Lord, for the patience of the saints, of the brethren. Thank you, dear Lord, for your power. Thank you, Lord, for your help this morning. I pray na naging pagpapala po ang inyong banal na salita, maging kalakasan po sa linggong paparating, maging guide sa amin pong buhay. And help us, Lord, not to be stuck in the temporal, but also to think of those things which are above, to be enjoying the future things that we are already predestinated unto. We obtain an inheritance because of the Lord Jesus Christ. Help us, Lord, to know more ang aming Panginoong Hesukristo at ma-appreciate pa namin lalo siya sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan for this church. May you be glorified, magnified, and be given the preeminence in everything that we do. In Christ's name we pray. Amen and amen.